Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. The Book of Proverbs, Kawikaan, chapter 10, verse 22. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. The blessing of God. So, yung salita pong blessing, madalas nating naririnig yan at madalas din nating ginagamit. Kaya lang ang malaking tanong, naintindihan po ba natin yung salitang blessing? So this week, pag-aaralan po natin ng maigi yan. So today, bigyan ko lamang po kayo ng idea kung ano po yung nagagawa ng blessing ng Lord sa buhay ng isang tao. At dito po sa binasa nating talata, malinaw po na ang blessing ng Panginoon, yan po ay pagpapala, yan po ay kayamanan. Sa English Bible po, sabi diyan, the blessing of the Lord brings wealth and He adds no trouble to it. Sa ibang translation, it makes truly rich. At ang sabi diyan, neither does toiling increase it. So napakaganda po pala ng kahulugan ng blessing. Ano po na kadalasan binabanggit po natin na salita. Ano po, ang totoong blessing pala ay walang kasamang kabalisaan. So ibig sabihin, kapag merong kabalisaan, hindi po blessing yan. Ano po na nanggaling sa Panginoon. Pwedeng na-experience mo marahil na sumagana ka sa ibang paraan, pero hindi yan blessing ng Lord. Kasi ang Biblia, pag dinefine po yung blessing ng Lord, sabi rito, it makes us truly rich, neither does toiling increase it. So, hindi mo pinaghihirapan ng lubos. At ang sabi ng Biblia, walang kasamang sakit ng ulo. So, pababawin lang natin. Ibig sabihin ba, Pastor, pagka yung nararanasan ko ngayong pagsagana, may kahalong sakit ng ulo, hindi blessing ng Lord yon? Pwede. Kung ikaw ay maraming problema o baon sa utang, o sabihin na natin maraming bayarin na halos hindi mo na mabayaran, na kailangan mo nang gawin yung ginagawa mo araw at gabi at hindi ka natitigil sa pagtatrabaho, hindi blessing ng Lord yan. Kasi sabi po sa Psalm 127 verse 2, ito po yung katangian ng mga taong hindi blessed. In vain you rise up early and stay up late, toiling for food to eat. No? Marami akong nakikitang ganyan. Yung gabi ginagawa ng araw, yung araw hanggang gabi, nagtatrabaho, para lang kumain. At ang sabi doon sa Jeremiah 17 verse 6, He will not see prosperity when it comes. Hindi pa rin na-experience yung prosperity. Nakakalungkot po. So anong kulang, Pastor? Inuna po yung trabaho. Hindi inuna yung blessing ng Lord. Marami sa atin ang ganyan. Inuna negosyo, hindi yung blessing ni Lord. Lagi niyong tatandaan, dapat unahin natin yung blessing ni Lord. Kung naalala niyo po si Adam and Eve, bago sila binigyan ng responsibilidad ng Panginoon, binless muna sila ng Panginoon. Sabi sa Genesis chapter 1, verses 27 and 28. Sabi diyan, so God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. So malinaw. Tayo po baliktad Inuuna natin yung responsibilidad, yung trabaho. Saka na lang tayo magpe-pray. Saka na lang tayo hihingi ng tulong kay Lord pag hirap na tayo. So, nakakalungkot po yung kalagayan ng marami na ganun po ang tinatakbo ng kanilang buhay. Today, ang isang tao, blessed na siya kapag siya ay na kay Kristo Jesus. Malinaw po yan. Past tense po yung ginamit na salita sa Ephesians chapter 1 verse 3. Who has blessed us with every spiritual blessing in Christ. Kaya lang may binabanggit po sa John 15, na analogy na dapat po nakakonekta tayo sa Panginoong Jesus. Ang description po dyan ay yung relationship ng vine sa kanyang mga branches. So, ibig sabihin, sabi sa verse 5 ng John 15, if a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. So, ibig sabihin, mamumunga ka, bless ka, kapag nananatili ka sa Panginoong Hesukristo.
At diyan sinabi rin ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa sa buhay na ito o mararating sa buhay na ito kung ikaw ay hiwalay kay Kristo. Pero kung ikaw ay nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo, ang sabi diyan, you will bear much fruit. Sabi sa John 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. So, ang daming pagpapala pala ang nakalaan sa mga taong nakaugnay sa Panginoong Hesukristo. So, abangan niyo pa po sa susunod na pag-aaral natin kung ano po yung talagang kahulugan ng salitang blessing. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan na aming natutunan today. Ang dalangin ko, Panginoon, iparanas mo po sa mga nakikinig yung blessing mo, yung totoo mong blessing na walang kasamang alalahaning kabalisahan. At salamat, Panginoon, pwede palang maranasan niya ng isang taong nanalig sa iyo, Panginoong Hesukristo. At naniniwala kami sa buhay namin, ma-experience namin yung totoong blessing. Salamat po, yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.